Magandang kamalayan sa inyo lahat at welcome to our school or squall, as we call it. Our school is called like this. It's not actually a school because the letters actually are, they mean this way. I mean this thing, shifting consciousness, higher online lifelong learning. At ako ay biglang nagkaroon ng I would say inspiration to go live today. Although we went live yesterday, but ito nga inisip ko na mag-live ulit dahil I'm excited to share with you something. And dito sa ating school ay ating mapag-aaralan ng mga bagong ideas. And here in our class, which is called Kamalayan Learning Alternative Success System, ay dito kayo matututo ng mga kakaibang mga ideya o mga ideas na kung saan ay kuminsan yung iba shocking, yung iba naman ay matutuwa kayo dahil para bang, oh, no, pwede pala yun. Okay. Anyway, so I hope I can actually, I would say, talk to you, or some of you can, some of you can comment on what I will be discussing here. I just came from a meeting, a virtual meeting, a Zoom. It's a, anong tawag dito? We had this annual General Assembly sa PhilSCAP. And yun na nga, siguro ay mapag-usapan ko muna PhilSCAP, no? Since, katatapos pa lang. And ito nga ay aking nais bigyan ng pansin ang isang, I would say, pangyayari dahil naganap yung aming annual meeting. It's an organization of composers, authors, and publishers. And dito nga, since I used to work in the recording business, I had been part of the music industry, and somehow I had been a member of this particular organization called PhilSCAP, or Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers. And ito ay isang samahan ng mga creative people, and somehow I had been part of this for almost 20 years or more. And yun na nga, there had been changes. Instead of meeting yearly in a place where we would gather more than 200 people for an afternoon, magsasalo-salo kami, may pagkain, may entertainment, may election, at may mga speeches. Ngayon, since it's the pandemic crisis, we actually held it online, Zoom. And we had the election kanina, and somehow, ito na nga yung mga changes. No? And I was surprised because after so many years of voting, kanina, doon ko lang nalaman na I wasn't qualified na pala to vote dahil may ruling na ang mga of good standing lang daw ang mga good standing members. Sabi ko, bakit? Ano ba ang naging violation ko? Wala naman akong violation. I've never been absent sa mga meetings and ano. But yun na nga, meron isang number doon kung saan ay if you're a composer and you have a song and you haven't received royalties for the past how many years, somehow you are not anymore a member of good standing. All right. So, okay, that's a policy. Okay naman yun. Kung pinag-usapan niya na maayos at sa tingin nila ay because of that, we are members who have original compositions that were, I would say, submitted to PhilSCAP. Para bang wala na, parang patay na in terms of wala nang kinikita. And somehow, that's exactly the reason when I started working in the recording industry, I actually had this kind of notion of
Well, it's not exactly a notion, but I was trying to figure out as to why this particular business, ah, ang unang-unang produkto nila ay music, no? So hindi mo nakikita 'yan, hindi mo nahahawakan except before may plaka, may CD, may cassette. Pero ngayon wala na, virtually there's no way of touching music. Alright. So, eto nga, eh, yung sabi ko nga, and the only way to make it popular or to make it sell is to give it away for free. Sabi ko, bakit ganito ito? Para sumikat, kailangan ibigay mo ng libre. Hindi katulad sa iba, kung gusto mo ito, gusto mo katulad sa sine, gusto mong mapanood, magbayad ka. Eh dito sa recording, baligtad. Kung gusto mong pasikatin ang isang kanta, i-play mo sa radyo at saka pakanta mo sa TV o patugtog mo sa TV na kung saan maririnig ng mga tao. So maririnig nila for free, walang bayad. Kasi nga, libre naman ang radyo, libre ang TV. Sabi ko, bakit ganito? Produkto natin, hindi natin binibigyan hindi natin sinisingil ang mga tao to pay for it. And somehow, yun ang naging history dyan. I mean, yun ang nature ng business na yan. No? So for it to really become popular, a hit seller, you have to make it so, ano yung tawag dito, talagang marinig ng todo-todo. To the point na maiinis ka na dahil para bang kung saan kang radyo lumipat, maririnig mo yung kantang yun. So, ang tanong ko, kung gano'n na pala yun, nadidinig mo palagi, why would you now buy it? Kaso nga, yun pala ang sekreto ng, ng, ng business na yun. The moment it is very popular, people would want to buy it and make it their own. Kung saan ay pwede nilang patugtugin at pakinggan at the time or at their own leisure time. So, gano'n ang naging proseso ng business na yun. So, okay. So, alright. So, sabi ko, ganyan pala ang policy ganito pala ang sistema ng business na ito. So, when they invited me to work for a record company. Sabi ko, sige, I will work. But I'm not still sure as to how this thing really would work, no? But ang nangyari nga sa akin was, eto nga, I was involved with the advertising and promotions department. Na kung saan, kami ang magpapatugtog sa radyo. Ako mismo, because that was my position. My position was radio relations manager. So I had to really go to radio stations and give our songs for free so that they can play it. And so that's how the business runs. That's how it will become popular. So ito na yung ginawa kong ano dyan, tawag dito, um, buhay. I got involved in the recording industry, not knowing what exactly I was getting into. Tapos napansin ko, kinukulit ako ng mga taga-sales. Ay, Tato, ano mo naman, promote mo ng gusto itong kantang ito dahil wala kaming benta pa rito eh. Sabi ko, bakit? Ano bang mangyayari pag hindi ko i-promote yan? Wala kaming benta. So sabihin, nakasalalay sa akin ang buhay nyo. Kung wala akong gagawin, wala kayong kikitain. So, ganyan. Kasi sales kami. Kung ano yung pinopromote ng ad from department or marketing department, doon kami aasa kung ano ang magiging outcome ng sales namin, kung marami o wala. Sabi ko, teka muna, mukha yatang agrabyado ako rito. Ako magpapakahirap para kayo kumita. Sabi ko ganyan. Tapos, ako, kikitain ko rito, sweldo ko lang. Kayo, may sweldo na, may commission pa. Sabi ko, teka muna, bakit ganon? Kung kumita ng malaki yung isang kanta, may commission kayo doon sa sales ng kantang yon aside from your
regular salary. Sabi ko, teka muna, bakit gano'n? Samantala ako magpapakahirap para kumita kayo. So, I went to the HR department and somehow I talked to the HR department. Sabi ko, pwede ba yung sweldo ko baguhin nyo? Anong ibig sabihin? Kasi gusto ko yung sweldo ko parang pareho doon sa sales. Sabi, bakit gano'n? Bakit mo gusto? Maliit ang kita nila. Hindi, gusto ko yung commission eh. Yung, yung, yung the more as a record would sell, the higher the commission they will get. Sabi ko, gusto ko ganun din kasi I would get more inspired to really promote a song. Para lang maging hit. Kasi yung, oo, kumikita ako, pagganahin ko yan, i-promote ko yan ng maayos o hindi, pareho lang ang sweldo ko. So sabi ko, para bang unfair. Sabi ko, gusto ko yung kung ano man yung pinaghirapan ko, meron din akong parang, hindi naman royalty tawag, commission nga. So additional. Sabi, hindi pwede yun nasa promotions department kaya na trabaho mo eh. Anyway, sabi ko, saan pa ako pwede kumita para aside from the salary, ay ako ay pwedeng maka-increase ng income ko. Sabi, di mag-compose ka ng kanta para magkaroon ka ng royalty. Pag nakabenta yung kanta mo, yan ang kikitain mo, may royalty ka as a composer. Sabi ko, teka muna, sige, mukhang mas pwede pa yon. Kung ayaw yung ibigay sa akin yung gusto ko dun sa earlier proposal ko. So I started composing songs. Nag-try ako. I'm not really a composer, but I love music. But I'm not very good in really doing or writing songs. And so what happened was, anong nangyari, may mga songs ako na napakanta ko sa mga sikat na mga singers. No? And somehow, they were able to, kahit pa paano, pinromote, nagkaroon ng recording, nagkaroon ng, so, nung nagkaroon ng invitation from PhilSCAP na sa mga composers, sabi ko, pwede ba akong sumali sa PhilSCAP? Sabi, do you have a recorded song that had been performed? Sabi ko, meron. So tinanggap nila. That's why I became a member of PhilSCAP. So I had a song by Celeste Legaspi, Janet Basco, mga gano'n. No? So, okay. Kaso nga, na nga ang nangyari. Hindi naman ako ganun kagaling na composer. So I stopped composing songs. But I did not stop from promoting songs. Eventually, that had been my job to really help composers or singers to make their songs a hit song. I mean, maging big hits. And I've helped a lot of them. Not anymore, uh, uh, earning from, sabi ko nga, sana nga habol ko, pag bumenta ng malaki, may malaki akong kita. Hindi na eh. Hindi na nga ako binigyan ng pagkakataon na baguhin ko yung salary system o yung scale ng ano ko. So what happened was, I just did it and helped composers and singers become stars. And that's how I actually made it in the recording business. Kumbaga, I actually went around a lot of record labels because I was being pirated left and right. Because, nga, I had this kind of, I would say, power. What do you mean by power? As I've said earlier, I actually handled radio relations, radio promotions. And so I went all over the Philippines and I made friends with practically everyone involved in the radio industry, radio broadcasting industry. Ano ibig sabihin nun? I actually went to every province, every key city na may mga radio stations na kung saan lahat ng stations from the station manager to the DJs, kinaibigan ko. And I think I was the only one up to now who had made that kind of I would say, a feat. Kasi yung iba, may mga provincial
coordinators or provincial managers to handle promotions. For example, sa Visayas, sa Mindanao. But ako noon, I was in charge of everything. So I had to travel from Apari to Holo. Hindi, sa Holo, hindi ako nagpunta ron. I don't know, wala pa yata radio station noon eh. But I went to mga Davao, ganyan, Mindanao. So from Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng radio stations doon, nakilala ko ang mga tao doon. And somehow, parang yun ang naging kong ko. And even dito sa Manila, I actually became friends with practically all of them. No? That's why when I was or pirated, when I was uh, uh, offered by Sony Music to work for them. You know, ito yung magandang kwento ko dyan eh. That was the last record label I worked for, Sony Music. And somehow, when I got into Sony Music, ang naging problema ko noon was eto. Sony actually entered into a deal with ABS-CBN for their distribution. Naging distribution, nagpa-distribute ang Sony Music sa Star Records, which was under ABS-CBN. Para wala na silang problema sa distribution. So, nagkaroon ng kontrata. And so, ito na yun. Okay lang. So, I thought there was no problem with that. But when I got in, doon ko na-realize, radio stations never wanted to play our music from Sony just because of the fact that we were being distributed by ABS-CBN. Sabi ko, bakit? Anong problema? Kakompetensya namin ng ABS-CBN. Sabi ko, bakit? Okay lang naman Hindi naman ABS-CBN to, hindi naman Star Records to, Sony Music to. Hindi, anything that has to do with ABS-CBN, banned sa amin. And that was in the year 1999. Mga ganun. Sabi ko, teka muna, ang laking problema to. So, sabihin, walang tutugtog ng mga kanta namin. And exactly the reason why I was taken in by Sony was to handle radio. And sabi ko, teka muna, anong problema nyo with ABS? Wala, kalaban namin yan. Ano sila, mayabang. You know, those were the words. Kaya nga ito yan, before I continue my story. That's why ako, when this particular issue about the frequency of ABS-CBN na mawawala, hindi iboboto ng mga congressman. Sabi ko, sigurado yan, alam ko na, hindi papasa ito sa Congress. Bakit? Kasi karamihan sa mga congressmen from other parts of the Philippines, they own radio stations and TV stations. Kakompetensya nila ABS-CBN nationwide. And they want ABS-CBN to be eliminated kasi napakalakas ng ABS-CBN. Number one ang ABS-CBN all over, or practically all over the Philippines. So somehow para lang mag-rating yung mga estasyon nila doon sa probinsya, kailangan mawala ABS-CBN sa picture. And I know that's the reason why those 70 congressmen really voted no to ABS. Yan ang aking that's my own personal opinion. Ngayon ko lang sinishare to. I have never really talked about this. But then again, dito ko kasi nakita ano ang nangyayari every election time. Bago mag-election, dati ko konti lang ang FM stations. Dati ko konti rin lang ang AM stations. Kasi I went all over the Philippines. But every time na election, dumadami yung frequency. I mean, dumadami yung mga radio stations at saka yung mga TV stations sa mga bawat probinsya. Sabi ko, bakit ganon? Kasi mga politicians dito, bumili lang ng mga radio stations, bumili ng mga TV stations para lang, ma-promote yung mga kandidato nila o sila mismo. Sabi ko, kaya pala, napuno lahat. Kasi alam nyo, yung frequency, dati, butal-butal yan. Ang daming mga vacant spaces dun in between radio stations. Ngayon, if you will buy a radio station, pag wala kang frequency, walang paglalagyan yung radio station mo. Kaya nga,
importante yung nawala ngayon itong frequency ng DCMM na, ah, ano ba 630, 630 nga ba yun sa AM band at saka yung, 101.9 sa FM. Napakahalaga nung frequency na yun kasi wala ka na mabibilhan, eh. Ah, lahat nung mga frequencies sa lahat ng radio stations, radio broadcasting nakuha na, eh. So they would just wait for a frequency na magpalit ng owners, and that's the only time they can have their own radio stations uh, uh, broadcast to that particular frequency. So yan lang. Anyway, sa side comment ko. Kaya talaga sabi ko, ang ABS-CBN, marami talagang kagalit in terms of kakumpetensya nila. And many of them, mga politicians, kalaban nila. Kasi nga, hindi sila hindi nila matalo ABS-CBN every time yun nga, sa mga ratings o lalo na sa eleksyon. Kasi kung sino yung ini-endorse ng ABS-CBN, kadalasan yun ang mga nananalo sa mga probinsya at saka dito sa Pilipinas. But anyway, wala na ABS. So, kaya tuwan-tuwa ngayon itong mga congressmen ngayon. Yan, nagkakagulo na naman sila ngayon kung sino yung speaker. Ewan ko sa kanila kung anong balak nilang gawin sa buhay nila dyan. Kung sino naman ang iyan nila. So, but anyway, everything is political in this particular, I would say, thing that we are doing in terms of itong mga frequencies na ito. It's not really, most of those owners of radio stations and TV stations are actually politicians because for their own interest. Anyway, so I'd like to say hi first to some people here. Uy, si Koy Ilaga from Alberta, Canada pala is watching. Koy Ilaga and si January Louis. All right, so okay. Sino pa bang mga dito? Bakit wala kayong sana ay manood kayo ngayon dahil maganda itong aking explain aside from kinikwento ko sa inyo ngayon. All right, so going back to my story about about ABS, about when I was with Sony Music, when I learned that nobody wants to play our songs because we were distributed by ABS-CBN. Sabi ko, paano to? I mean, I had to talk to all the radio stations. Sabi nila, pare, magkaibigan tayo, pero wala kang aasahan sa amin. We will not play your songs. Wow, ang bigat doon, sabi ko. And trabaho ko was to just promote the songs. And then here I am, being turned down by my own friends. Kasi, I mean, through the years, we've been good friends. So aside from business colleagues in terms of radio and recording relationships. But the thing here was, I was told bluntly na halos lahat sila wala. But anyway, so what I did was, yeah, kung ayaw niya talaga, I don't know. I will just have to now rely on my appeal again to our friendship to nagsamahan natin. So I told the management, yung mga kasama ko sa Sony, let's launch Sony Music in a place and I will invite all the radio station managers of Metro Manila to come because I need them. I need their support. So, sabi mo nga, wala tutugtog dahil nga galit sila sa atin dahil we're being distributed by ABS. Sabi ko, hindi. This is the time now to test my friendship with them. Ito ay wala nang kinalaman kung talaga. I will now find out kung if I am still a friend to them in spite of all these problems that are now being raised here. So we looked for a place. I don't know. I forgot that place in El Pueblo. Nagsara na yun eh. There was this parang jazz bar there. So we rented that place for one day. We gave invitations to all radio station
radio stations, radio station managers, and all the DJs. So, kumbaga, that particular launch, invitation, ang sabi ko nga, ang sabi sa akin ng friend ko, para pag walang pumunta rito, ang laking event ito. You rented out the whole place and then pag walang tao dyan, ang daming pagkain, sayang yan. Sabi ko, di ubusin natin. But anyway, no, I'm confident they will come. And so, eto na nga, that day came and true enough, every station came with the respective station managers and all their DJs came. And somehow, practically 100% attendance. At yun, doon ko nakita na in spite of that problem, my friendship still prevailed. And somehow, we started Sony Music on the right foot na. Kasi talagang ang laking problema yun. Kung talagang they will not support us, they will not play us just because we were being distributed by ABS-CBN. Anyway, so that's why talagang alam ko maraming galit sa ABS dahil talagang they cannot ano tawag dito, hindi sila manalo-nalo. As a matter of fact, eto may share ako sa inyong sikreto na ginawa ng station manager ng ABS-CBN during their time. Kasi there was one radio station na ano sila, kumbaga parang hindi sila makausad. They were always number 2 to this number 1 FM station. And so, etong ginawa ng station manager nito, namatay na ito eh. Anyway, so what the secret, I'll just share exactly the secret why he became number 2 and eventually he became number 1. Kung paano ano yung ginawa niya ganito. Ang station niya, kadikit yung isang station. Magkadikit sila, magkatabi. Remember, sabi ko sa inyo mga frequencies yan. Na tiyempo, etong station ng ABS at station ng number 1 station during that time, magkadikit sila. And so what this station manager of ABS-CBN FM station did was to copy every song nung piniplay nung kalaban nilang FM station. At kung ano oras piniplay, kinopya nila. So that when you turn the radio at lumagpas ka konti at napunta ka sa kanila, akala mo ito yung isang station. So basically, people were confused. And so when the survey came, yung survey, when they would try now to find out exactly what stations the audience, radio listeners were listening to, they actually mentioned ABS-CBN. Kasi, yun na nga, paglipat nilang ganon, nakita nila na magkadikit, magkahalos katunog, and so somehow, yun na nga, ABS-CBN became number 1 during that time. I mean, gano'n talaga mga style sa ating industry, no? But I'm just sharing some I would say trivia here, secrets as to how to really make it happen sa radio. But anyway, kanina, yun na nga, when I attended the Zoom meeting sa Phil's Cup, somehow parang I felt sad kasi imagine, sabi ko, I used to have a song that was being called by Phil's Cup and then somehow, since hindi na kumikita yung kanta ko, syempre kasi minsan naman hindi naman lahat ng kanta for all the years, sikat yan eh. So, ilan lang yung talagang nagtatranscend ng generations. Like the likes of yung mga ito, nadidinig natin, kaya Ray Valera, Rico Puno, yun. So, ilan lang yung mga ganon. But the others, talagang totally wala na. And dito, may bagong policy na kapag wala ka ng royalties for the past 2 to 3 years, you actually are not anymore a member of good standing. Sabi ko, okay, alright, I understand naman. Kaya sabi ko, sayang naman kasi wala na ako magagawa kasi matagal lang kanta yun, 30 years ago. So somehow parang wala na. I thought since kasi nga ang Phil's Cup will only pay you royalties
when you are being performed. So if nobody performs your song, or nobody actually plays your record or your song on air, eh, wala ka nakikitain. So yun, gano'n ang istorya. And sabi ko nga, okay lang. Pero yun na nga, it's sad kasi somehow para bang, ah, yun na nga, we actually tried to create beautiful music. And somehow, I had been a part of the industry when that particular time or period, kumbaga up to now, ito yung mga big hits na naririnig natin. Sabi ko nga, kung wala yung mga taong katulad ko na nag-promote ng mga kantang yon, when you say magpo-promote ka ng kanta, pag hindi sumikat ang kanta, hindi sisisihin ang sales, hindi sisisihin ang ibang department sa record company. Ang sisisihin nila yung ad promo. O bakit hindi sumikat yan? Bakit hindi mo napahit yan sa radyo? So, sa akin yan. So, I was always at risk in terms of being fired or, masermonan dahil hindi naging sikat. And so, I had to do a lot of things para lang mapatugtog ang isang awitin na kuminsan ay, alam nyo, ang radyo, they will just listen to your song. They will just play your song. They don't know what will become a hit. As a matter of fact, I've said this time and again, the radio stations don't know what will become a hit. Hindi na alam kung ano magiging hit song. Kaya kami ang nag-a-assure, magiging hit yan. We know. Trust us. Patugtugin lang ninyo. And somehow, since they will actually play it again and again, it becomes a hit. Pero kasi ang basis ng radio stations to disregard a song, pag walang request, kaagad yan. The moment they play it for the first time at walang tumawag at nag-request ng kanta mo, tanggal na sa playlist yung kanta mo. And so we had to do something to make it go back to the playlist. And I had to tell the program director, "Oy, pare, balik mo naman sa kunyan. Ano yan?" And to the point na kuminsan, I would there were times that I would actually organize a phone brigade. Tumatawag na mga kaibigan ko, pero kami-kami lang yun para lang malito yung DJ na kung saan hindi niya alam kung totoong may nagre-request ka o wala. But they have to play it because yun na nga, ang kanila kasi ratings game yan sa radio stations. They're after their ratings. So, pag hindi nila tinugtog ang isang kanta na highly favored pala ng listeners sila, chances are the listeners will transfer to another radio station to look for that song. And so, for them to be able to know na requested yung song na yun, they need to be able to really hear or see the requests of listeners. So, yun ang nangyayari dyan. So, maraming dyan, mahirap talaga yan. And what I learned, ito nga, through the years, somehow, I knew what a good song was. And when we have a good song, ang kailangan mo talaga isang tao na paninindigan yung kantang yan at ipaglalaban. Kasi kadalasan nga, mga radio stations, they will not put in your song. Kasi the real reason, they actually can only put in a song pag meron sila matatanggal na among their playlist. Kasi ang isang kanta, natanggalin mo sa playlist, which is being requested palagi by their listeners. Napakahirap for radio stations yan to accept na ipapasok nila ang hindi pa tested, hindi pa tried and tested. Tapos tatanggalin nila isang most requested song na. So we had to assure them, hindi, lagay mo lang yan dyan, hit na yan. 2 days from now, hit na yan. So somebody has to tell them that
you know. Kaya nga sabi ko nga eh, alam mo, to gain the trust of radio stations, you have to be you have to have a record na marami ka na na-produce na hits. Kasi kung wala kang na-produce na hits, they will not anymore talk to you. Sabi lahat naman na binigay mo sa aming plaka, hindi nag-hit eh. Pero kung katulad ko na nagkaroon na ako ng, I would say, a string of hits, somehow, alam nila na every time I give them a song, and I would tell them na tugtugin niyo yan, mag-hit yan, they will play it. And somehow, that had been my, I would say, legacy sa business eh. Kaya nga, I love music. I love listening to old songs, to new songs. And somehow, dito nga, nagbago na yung playing field. Wala nang dati analog, ngayon digital. So it's practically something that you just now let it go or let it be sa YouTube or sa Spotify. Hindi na katulad dati na may radio stations kang aasahan. Ngayon, the radio stations cannot create a hit anymore. So, ang naging kwakwa dyan, I actually teach people now, especially composers, singers. If you want to really have a hit, I actually have a secret that I can share with you. Kasi aside from sabihin mo na maganda na yung kanta mo, but if you don't know what to do with it, or even if you know what to do with it, but there will be something. Ito na nga i-share ko. Ito yung topic natin actually ngayon. The formula for a meaningful, successful life. But aside from just a meaningful, successful life, how do you really create that kind of a reality na maganda? Kasi, hello, si Minds. How are you, Minds? Ruby Ann Caceres, learning so much from the legend. Thank you for always sharing your life's learning. So, okay. All right. So, nako, akala ko wala nakikinig sa akin. Kasi hindi ko nababasa yung mga konyo. Anyway, so, to continue, yan. Yan na. Alright, ako nagalaw ko yung mat. So, ang call ko dito, formula ko talaga rito ngayon. Kasi, itong kamalayan, na nabuo ko itong konseptong ito nung nasa recording industry ako. Anong ibig sabihin? Kasi, hindi lahat ng mga magagandang kanta o magandang boses o magaling na singer, gwapo o maganda, nag-hit. Ano ang nangyayari? Kung minsan, yung hindi mo inaasahan, yung pa ang nag-hit. Yung para bang hindi siya pang TV, nasasabihin mo, hindi naman gwapo yan, hindi sisikat yan. Pero, nung pinlay yung kanta, gumwapo na siya. Maraming ganyan na mga singers na dati pag tinignan mo yung itsura, sasabihin mo, ano ba yan? Hindi naman sisikat. Pero nung nadinig mo yung boses at nadinig mo yung kanta, wow, gwapo siya. Dati, nung una, sinabi mo hindi. Ngayon, gwapo na. Ganoon naman talaga yan. Kapag nag-hit ng isang kanta, nag-iiba na lahat, pati itsura. Yung physical, nababago na. It's a way of perceiving lang. Kaya nga, ito yung nabuo kong konsepto dyan sa experience ko with all these stars that I actually work with. Remember, most of the recording artists I work with, I met them, hindi pa sila sikat noon. We're all, kumbaga, freshmen. Nag-umpisa pa lang. Wala silang, tawag dito, pinanggalingan na sikat na sila dati, na nilipat lang sa record label namin, or for that matter, from stage to recording. Ako, during that time, example na lang siya si Freddie Aguilar. Freddie Aguilar from Olongapo City, sinali sa contest yung kanta niya sa Metro Pop. And after that,
his life changed. All right. So now, ito na yung aking formula for how to really create this kind of a manifestation. Alam nyo, dati, ang law of attraction, yeah, it works. Pero somehow, many times, it doesn't work too. Ang tanong is, bakit ganoon? Akala natin, it will just work, kumbaga parang, ano to, yung consistently. Yung pala hindi. So bakit ganoon? Sabi ko, ito na nga yun eh. This is what I'll share. What happens there is, the first word, sayang eh, hindi ko na ilagay dito sa ano ko eh. The first word is visualization. All right? Or imagination. Visualization. If you cannot imagine it, if you cannot visualize it, it will not happen. Kung ano man yung gusto mong mangyari, ano yung gusto mong ma-achieve, ano yung gusto mong magkaroon, kung hindi mo ma-imagine yung sarili mo na you are already becoming that, or you are already having it, enjoying it, it will not happen. So kailangan you can first visualize it. Makita mo muna in your mind. Alright? Kailangan visualize mo. Makita mo. Kung hindi mo makita yan, it will not happen. It will not manifest in your outer world. Remember, it's always, everything starts from inside you. So, kung mag-imagine na rin lang kayo, imagine yung mga pinaka-imposible. Kasi kung simple lang yan, kung madali, sayang lang yung imagine yung itong formula nito. So, this is what I do with my former clients, with my, with people who would want to make things happen in their life. You have to visualize first everything that you want to be or to do or to have. Kailangan makita mo muna yan. Nakikita mo na sa mind mo. Pag hindi mo nakita yan, forget it. So, pag nakita mo na, ito na yung pangalawa. So, visualization plus. Well, the word normally being used is desire. Pero yung desire is something na hindi naman talaga, ano tawag dito, klaro eh. Oo, may desire ka, may gusto ka. Pero may kasama yung desire niyon. That feeling. When you say you have a desire, what do you feel with that kind of a desire? So that desire creates, I'm sorry. Yeah, okay. Yung desire mo na gusto mong mangyari, all right? And dyan. So, pero ito na yon. It's more of a feeling. Pag ang feeling mo, hindi ganun ka exciting. Hindi ganun ka ano. Kasi everything nga, sabi ko, starts from enthusiasm. So find out first what makes you enthusiastic. After knowing exactly what makes it enthusiastic for you, you now find out if you wake up the next morning with that kind of feeling of excitement. Na kung saan ay, if you're excited, you want to do something about it already. So, yung excitement dapat nandyan. So, enthusiasm and excitement. So, yun ang kakasama dun sa word ng desire na yun. So, ang tanong dyan is, alright, feel mo ba talaga? Masaya ka ba? Kung yung nakikita mo, ini-imagine mo, masaya ka ba talaga? Doon sa yung emotion na nakikita mo, doon sa ini-imagine mo. Kasi kung hindi, wag mo nang pagpatuloy. Kasi kailangan masaya ka. Yun ang gusto mo. Yun ang magpapasaya talaga sa iyo. So, ang tanong dyan is, kung hindi ka masaya, forget it. Alright. Ngayon, sige, akala mo, okay, masaya ka na. It is something that will make you happy. Eto ngayon, ginawa mo ngayon. Pero still, hindi lumalabas yung gusto mo mangyari na maganda.
Okay, there is the third word. Meron isang humaharang. And this is, kumbaga, itong pinaka-importante sa lahat niya eh. Your belief. Yung imagination, yung balikan ko muna yung sabi ka, visualize, imagine. Oo, siguro gusto mo yan dahil may nakita kang gano'n. Imagine mo, gusto mo gano'n, gano'n. Pero yun na nga, yung feeling mo, medyo, oo, gusto mo. Pero, pagdating na doon sa belief, may nagsasabi sa'yo na parang, oh, hindi mo kaya yan. Wala yan. Hindi mo makukuha yan dahil wala ka namang pera. Or hindi mo, ano tawag dito? Kumbaga hindi bagay sa'yo yan. Para bang wala, hindi mo talaga makukuha yan. May mga ganong paniniwala ka na you are not worthy of receiving it. You are not, I would say, kumbaga you're not matching the worth or the value of that thing that you are actually wanting or desiring rather. Yung ano yung visualize mo. Sabi ko nga, gusto mo Lamborghini. How much is a Lamborghini? 6 million pesos o 10 million pesos na ngayon. Do you know how a 10 million peso car is like in terms of pag sumakay ka doon? Alam mo ba ang pakiramdam ang nakasakay sa ganyang klaseng sasakyan? Pag pinaandar mo yan, how smooth can that car, sail in terms of, nga, yung ganong kamahal. So, yan ang mga bagay na makikita mong haharang ngayon yung beliefs mo. So, again, visualization, your emotions, and then practically your beliefs ang pinaka mo dyan. So, yung tatlo yon equals manifestation. So, ang dami sa atin nag-affirm, pero affirm na affirm, 100 times a day, mapod na nga ng 6 na buwan, 100 times a day pa rin, or 200 times na nga, wala pa rin nangyayari. Because yung belief nila, hindi nila binabago. Yun ang dapat anihin mo na eh. Checkin mo, baka may belief ka dyan na medyo kailangan mo ayusin. That's why ako, going back to the music scene, when I deal with artists, with new composers, with new singers, I always tell them, do you think your song will really become a hit? At ikaw ba naniniwala sisikat ka? Kasi kung hindi ka naniniwala sisikat ka, paano ka sisikat? Kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sisikat ka, paano maniniwala ibang taong sisikat ka? So basically, ikaw ang unang maniniwala. So babaguhin mo yung paniniwala mo. So hindi pwede sasabihin mo na, bahala na kung sisikat o hindi. Basta gusto ko lang isulat yan. Walang problema doon. Kaya lang, again, it is your belief that will now create that kind of energy. Kasi nga, pinagsama-sama mo na yun, visualization, your feelings or emotions, and your beliefs. And all those things, sa consciousness mo, would create now your reality. That is the formula of having, if you want a meaningful, successful life. Check out on your visualization or your imagination, your emotions, and your beliefs. Your thoughts are just parts of your belief. You can really think about a lot of thoughts. Walang effect yan pagdating sa beliefs mo. Kasi yung thoughts mo, basically, lang yan conscious yan. Pero yung beliefs mo would come from your subconscious. Pag hindi mo naayos yan, and many of our beliefs come from our childhood days, or from our programming, from our cultural upbringing, from our parents, ano yung mga sinabi sa atin na pinaniwalaan natin. Ang dami natin mga paniniwala na hindi nakakatulong sa atin. So yan mga paniniwala ang kailangan natin baguhin. So yan, pag hindi natin nabago yan, sayang, walang mangyayaring maganda sa buhay mo.
So, I'm sure uh, kayo ay merong natutunan sa aking senior ngayon, no? Because this is something that I had been discussing for so many years already, and somehow a lot of people still don't get it right. And somehow, sabi ko nga, all you have to do now is to really check on your excitements, on your beliefs, on your imaginations. And somehow, yun na nga, sabi ko nga, ito yung mga natutunan ko sa mga pag-aaral ko. Kasi nag-evolve ako eh. I used to just uh, learn it from, uh, well, of course, it started from mga good writers like marami dito sa mga nagsulat ng about law of attraction, the science of mind. Basically, uh, they talked about this, but the the principles really, Jesus actually talked about them. That's why Jesus was able to create all those miracles because he actually used principles. Ah, so yun yung mga kwan. O nga pala, yung sa formula ko yun pala, that thing that uh, uh, would complete it really is the sa beliefs mo is yun na nga, um, are you using it according to universal laws? Kasi remember, ang mga universal laws natin, right? What you give out, you get back. That's a given. So kung ano yung binigay mo, nilabas mo, in-express mo, yun ang bumabalik sa'yo. Ang tanong dyan is, what are you giving out? Unhappiness? Frustrations? Or joy, happiness, love? So kung yun, babalik sa'yo. Ganun din. May katumbas yun. So may good and bad. So whatever that is, ikaw ang may kagagawa niyan. So ang universal law is just giving you back whatever you are expressing or putting out. So ganyan ang nangyayari sa ating buhay. Hindi mo pwede sabihin na malas ka. Hindi mo pwede sabihin na pinagkaitan ka ng Diyos. Sapagkat lahat ng gusto mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Walang problema dyan. Ang tanong sa iyo, tatanggapin mo ba? O bakit hindi mo tinatanggap? Dahil sa mga paniniwala mo na hindi ka karapat-dapat. Hindi ba meron tayong mga ganyang beliefs? I am unworthy. Saan ang galing yan? Sa religion. So basically, that was emphasized to us. We are not worthy of the best things in life. We are not worthy of God's love. Paano yun? And the only love that we can actually really experience is unconditional love. And so ito na nga yun. Yung manifestation na yan na nakikita niyo sa formula ko, yung sasabi ko manifestation, of course, many of us would want material manifestations. Pero ako, I am not really after the material things. Yes, I would love I would love to have a lot of money, new cars, or many expensive things. But again, ang tanong dyan is, what will you do with those things that you will have? Or if you win the lotto now, what will you do with those money, with that kind of big money that you are now going to use? Actually, ang importante dito is, what do you really want to experience? Yan ang isang bagay na hindi natin nabibigyan ng, I would say, importansya sa buhay natin eh. You want a good car, a nice car, because you want to experience riding a nice car. You want to travel because you want to experience how it is like to travel. It's more of the experience than just having the material things. Marami nga dyan, maraming pera sa bangko pero hindi nila ginagamit. So wala sila na experience. Sandun na sa bangko yung pera nila. Natatakot pa sila. Baka maubos or makidnap sila at o magkasakit at
magamit lang nila dun sa ganung bagay ang pera nila. So, ito ay isang nangyayari sa atin na we actually neglected or didn't give much importance to the experience. Because remember, cars, all these things, I mean, mawawala lahat yan. Everything material, mauubos yan, magdedecay yan, masisira. Pero the experience will stay with us through our memories. Mas importante yung experience. Di ba even in love relationships, ano importante dyan? Yung experience mo with your loved ones. Ha? Ano yung ginawa nyo together? How did you really how did you treat each other during those times you were together? Ha? Kung may kung hindi na kayo nagkatuluyan o nawala na yung isa, meron ka bang mga magagandang alaala? And it's just experience really that counts. Everything that happens to us, ang importante is what did you experience? Yun ang doon sa formula ko. So that's my formula for a meaningful, successful life. So with that, I'd like to say thank you to all of you who have listened and watched. I'm sorry, but I couldn't actually read the other messages. Walang lumalabas eh. I don't know kung meron bang iba pang mga ano dito. Kasi hindi ko nababasa sa aking I would say ano to. Dahil pag may ginalaw ko dyan, baka mawala ang aking video. And somehow I am actually using a live streaming here. So, kayo, kung may katanungan pa kayo, Minds, if you're still there, or si Ruby Ann Caceres, if you have some questions, and si Koy, meron kayong mga katanungan, I can still allot some more minutes para matugunan ang inyong mga katanungan. So, sana ay magkaroon tayo ng mga ilang questions ito, no? Alright, so wala ang internet unavailable. Bakit gano'n? Wala pa akong internet doon sa isa kong phone. Let's see. So, wala na. I will already end my program. Anyway, I'll try first kung mabuksan ko ito sa phone ko. Kasi ayaw yun. Let's see if I have some people watching here. And somehow, ayun. Let's see. Wala pa. Hindi pa nag-update ang aking okay, Monday. Come on. So, just wondering how it is for composers in the new modern. All right, okay. Now, magandang tanong ito ni Ruby Caceres. Many of our, nagbago na, no? Wala na yung radio and TV is not anymore practically of help, except if you belong to the radio stations or the TV stations that the networks have. Like, for example, ABS-CBN, of course, has Star Records. And GMA has GMA Records. The others, I think Net25 has its own record label as well, no? Kasi they're also now putting up new shows. So yan, nandyan ang mga may advantage dun sa mga may TV and radio stations pa rin na gano'n. But beyond that, it's really now digital.
online. It's more on YouTube, Facebook, Spotify. And okay, as I've said, ako, hindi na ako umaano sa ganito. Hindi na ako, I would say, umaasa. Ang akin palagi sinasabi ngayon sa mga taong nag-a-ask for my help is, I tell them, nobody gives you a break except yourself. What do we mean? What do you mean by that? It is your consciousness that will create that reality that you want. Kung gusto mo magkaroon ka ng hit song, ayusin mong kamalayan mo. So, yan. I had experiences with people like, I don't know, there was one guy who actually attended my seminar before, and he was a new composer then. And so when he learned about these new concepts that he was listening to from me, sabi niya, wow, nawindang siya. Sabi niya, grabe, hindi ko alam to. Ganito lang pala yan. It's more of really changing mindsets. It's your consciousness that you have to change. And now, eto nga, I actually featured him in my Facebook wall. Si Fred Engay. Si Fred, actually, sabi ko, wala lang radyo. Wala ka asahan sa radyo. And during that time, wala pa siya sa Spotify. Sabi, saan ako magpo-promote? Bahala ka kung saan mo naisip mag-promote. Saan, kung saan ko, sino mag-imbita sa'yo, kumanta ka. And what he did was something unexpected. He actually did what is called busking. Ano yung busking? Ginagawa ito sa Amerika at saka sa ibang parts of Europe. Yung kakanta ka sa kalye or sa isang park na may dala ka sound system, may gitara ka, may microphone, and nagpe-perform ka sa kalye mismo. Parang yung mga ginagawa ng mga nakikita natin, mga bulag na tumutugtog ng gitara sa MRT, sa LRT, ganyan. So that's what you call busking. Sila, composer sila. So ganun, they would sing their songs to anyone who would pass by, who would listen. So kung buo ang loob mo, you will do anything just to make your songs be heard by other people. So you go to YouTube, you go to Facebook, you go whatever. Practically, kung ano yung pagkakataon na meron ka, you do it. But more than that, it's really more of your mindset. Kailangan buo ang loob mo, naniniwala ka sa ginagawa mo, enjoy ka sa ginagawa mo, excited ka, nakikita mo, nasisikat ka, and okay, look what happened to, Fred Engay, Spotify. He had million, listeners, na nakikinig sa kanyang Spotify. And even he is getting 100,000 likes or listeners for I think a new song that he had written. So for 1 month, yeah. So practically, it is now you giving yourself the break using this formula that I'm really giving it out for you. Kasi ano ko naman to formula na ito kung hindi ko pa i-share sa inyo. And this is exactly you. At ito yung pakay ko kung bakit pinutap ko ito eskwelahan na ito. To help others, not only in the music industry, but kahit anong trabaho, use the same formula and you can practically become successful. You don't need help from others. Huwag kayong hingi ng tulong, huwag kayong hingi ng pera na para lang sabihin nyo na kailangan ko lang ganitong budget for whatever you have, just do. Create your own opportunities. Nobody will give you a break except yourself. Basta kailangan lang, masaya ka sa ginagawa mo, excited ka, naniniwala ka, na sisikat ka, na maganda yung mga ginagawa mo. And nakikita mo in your mind that you are really successful. And with that, you will become successful.
All right. So I have to end my program right now. I have been so happy and somehow parang akala ko wala akong audience ngayon. So with that, maraming salamat sa inyo. Pero kasi nga, ito yung gusto ko pa rin malaman eh. Ayan. Okay, okay. Pwede na pala ako magbasa. Alright. Okay. Pwede ko na malaman kung sino yung mga nanood sa aking program. Alright. Uy, bakit? Cannot play the video. Alright. Okay, bakit wala lumalabas mga names dito sa akin? Ano ba? Ito na eh. Ayaw pa rin. Let's just give me some few seconds. Alright. Wala talaga. Walang names na lumalabas dito sa akin. Isang phone. Ewan ko ba? Bakit pag nagla-live ako walang lumalabas? Pero pagkatapos ko na, ayun na, nandun lahat sila. Sayang, hindi ko kayo mapasalamatan sa inyong actual na panonood. Wala akong pagkakataon na basahin. Anyway, with that, except for the things here that I am now reading, all right. So, thank you sa inyong pagsasama sa akin. Mine's Ruby Ann, and yung babae isa, si Koy. Thanks so much. Oh, you're welcome, Ruby Ann. And si Koy and si Louie Corinne. Thank you for watching. And with that, magandang kamalayan sa inyong lahat. Thank you.